against Vice President Sara Duterte. Kita nyo? Bakit hindi nyo sinabi yan doon sa nakaupo? Na laging pinagtatakpan yung mga kanilang gang. At nakikita na naman nila na to divert the attention of the public sa mga kakorupsyon nila, impeachment complaint na naman sa Vice President. Kaya, I'm sure, ngayon yung mga kasalanan nila nung nakaraan na natalo sila sa Supreme Court, I'm sure, syempre, i-correct na nila ngayon. Mag-due process na sila. Kaya, tingnan lang natin kung anong ebidensya naman po ang kanilang ilalatag dyan at kung ano na ang may pagbabago ba talaga sa election. And sa panggigipit nila kay Vice President Sara, lalo naman itong with her back against the wall, Tama. She has to run. Kasi she is feeling already persecuted. So, let's see kung anong ebidensya nila. Pero mga kababayan, dinidistract tayo ng BBM administration. Ano po masasabi? Una, malayo naman siyang mag-request ng clearance sa House of Representatives. Pero very important po na he should be able to make himself available. Ay, parang pagka nagkaroon na po ng proceedings on syempre Davao City infrastructure projects. The same is true naman po for all district and party list congressmen, no? Na pwede hong ma-involve sa mga anomalous, substandard ghost projects. No? So, hopefully, within the 2 months po na wala siya, pagka nagpatawag, for example, yung pong Office of the Ombudsman ng further proceedings on Davao City projects, magpakita ho si Congressman Duterte. Ayun na, patay na. Ito na sinasabi natin. Nakuha na, mga kasama. Kaya pala si Diskaya, yung kaso ay itatransfer sa Davao. Ito na pala ang target nila. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Good sa nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Demolition job, ito ang nangyayari ngayon na kay BP Sara. Talagang itong mga Padre Damaso, sila pa rin magkakasama sila nung yung mga mahilig sa saba, yung mga taga-bundok, komunista, at yung bidang-bidang si Padre Damaso. Magugulat ka na lang, talagang napakarami nilang dalang mga papel. Ano na naman ang mga inaarte nito? Kita nyo na? Ito bibigyan ko lang kayo ng idea. Baka, uunahin nila si BP Sara. Ito yung mga gusto nito mga to pag nauna nila si BP Sara, isusunod na nila si Bungit-ngit. Pero hindi makakaporma itong mga ito. Itagaan nyo sa bato. Ito mga inaarte-arte. Ito, yung pagmumukha nito ni Mamang Adik. Di ba umamin siya dati 14 years na nakakabuisit na Wala silang katigil-tigil. Ikaw ba naman, kung matino kang taga-alagad ka ng taga-taas, hindi ka magsasali-sali dyan. Hindi ka sasali dyan. Iisipin mo na lang na maging maayos ang bansa. Pero kung ikaw pa ang nangunguna para dito, maghain ng complain, hindi ka taga-taas, taga-baba ka. Ang tawag sa'yo, jablo. Totoo, di ba? Bakit ka makikialam at makikisama pa dyan? Ano yung papel mo? Gusto mo ba maging politiko? Gusto kang makilala? Gusto mo makilala? Diyos ko. Kung totoo, ikaw ay para sa taas at para sa taong bayan, magtigil-tigil ka dyan sa mga pagsali-sali mo dyan. Hindi makakatuwa. Hindi nakakatuwa. Nakakabuwisit. Pasok natin. Ano pa yung mga meron dito? Ang dami, Complaint submit docs to the Ombudsman to support plunder case. Ano ba plunder ni BP Sara? Wala nga sinabi si Saldico binabaligtad nila ang istorya. Diba? Kumukuha sila ng simpatya, lalo na sa mga bulager nila.
Huwag kayong magtitiwala dyan, ha? Lalong-lalo na yung mama na 14 years na gumamit. Baka mamaya, magkakajamin sila. Supreme Court nag-utos na memoranda sa Hague transfer ni PRRD. Ano kaya yon? Alamin natin mamaya, At galit na galit, gustong manakit nitong si Mr. Kokey. Galit na galit kay kay Kong Pulong. Pinakialaman din yung mga trip. Bakit yung trip mo? Noon dati. Wala kang may kakwento na maayos sa sambayan ng Pilipino. Siniba ka ni Tatay Digong kasi pangit ka. Totohanan na. Totohanan na to. Simulan natin dito. Pasok. Criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system. Hindi ho nagmamakari. Wala hong pinaglalaruan. Walang nagjo-joke. Kayo lang ang mahilig mag-joke. Kayo, ang hilig nyo makisawsaw sa politika, sa bagay kasi bayad kayo eh. Hindi pala gusto nilang maging komunistang bansa ang bansang Pilipinas. Huwag ho kayong papayag mga kasama. Dahil pag naging komunistang bansa ang Pilipinas, tapos ang karir ng bansa. Huwag ho kayong maniniwala na ito ay para sa tao at para sa bansa. Ang ginagawa ho nila ay, demolition job para kay BP Sara. Pag mga ganyan ginagawa nila, wala. Hindi maganda, hindi kaaya-aya sa taong bayan. Of checks and balances as enshrined in our Constitution. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte. Kita nyo? Bakit hindi nyo sinabi yan doon sa nakaupo? Bakit si Vice President talaga ang tinumbok nyo? Natatakot kayo? Baka magbalik bundo kayo? Huwag ka na magpanggap, boss. Kaisa ka nila. Doon ka nakatira sa mountain. Di ba? Ikaw na nagsabi. Dati, 14 years. Bumibira ka ng pinagbabawal na candy. Sino bang maniniwala sa'yo? Ang hilig nyo makisawsaw sa politika. Ang hilig nyo gumawa ng kwento. Ang hilig nyo, Akala nyo talaga paniniwalaan kayo ng taong bayan. Nakakagigil sila, no? Sipin nyo, pinagbintangan si BP Sara, malversation, plunder, betrayal of public trust. Sinagot na lahat dyan. Uulitin natin. Meron ba sinabi si Saldico na nandorobo si BP Sara sa kanyang video? Wala. Sino ang pinapatungkulan ni Saldico? Yung amo. Amo nyo ba yun, ha? Kasi hindi nyo binanggit dyan kung sino yung gusto nyo sibakin Nagkukumari lang itong mga ito. Kunwari, yung mga marcha-marcha nila sa People Power Monument ay patungkol sa corruption. Pero ito mga ito, kilala na ang totoong kulay nito. Hindi nila kayang magbigay boses patungkol dito kay Bungit-ngit. Ang binibira nila si BBM. Kita nyo si ate, Kita nyo, nakangiwi ka agad, Diba? Ang hirap naman sa inyo, papapil-papil kayo dyan, matatalino nga kayo, pero wala naman silbi yung pakatatalinuhan nyo. Nagiging ob-ob na lang kayo. Kasi tinatawanan na lang kayo ng taong bayan. Meron pa silang pinakita. Talagang nag-effort pa kayo, Complain affidavit. Para saan? Ayun na naman sila. Ang dami raw. Nag-effort pa, no? Ang dami naman. Para saan? Totoong-totoo ba yan? Kita nyo. Hindi matatapos ang taon, lalong iinit at iinit at iinit ang bakbakan sa politika.
Kasi meron silang gustong pabagsakin. Totoo lang tayo huwag tayo maging katanga-tangahan. Gusto nilang pabagsakin sino? Si VP Sara lang ang gusto nilang pabagsakin dito. Wala nang iba. Nag-effort pa sila na napakapal. Na affidavit, kuno. Na alam naman natin na lahat yung mga yun ay aligasyon, sinagot na ng Supreme Court at sinagot na rin ng COA. Hindi sila talaga titigil no? Kasi budget dyan. Milyon ang budget. Yung ibang organizer dyan umaasa. Hindi na tayo magtatanga-tangahan Talagang kung kayo pinagtatanggol nyo yung amo nyo, kaming mga vlogger na mahal ang Duterte, pagtatanggol din namin, mga unggoy. Tapos anong gagawin nyo? Gigipitin nyo na naman yung mga magagaling na vlogger na Duterte? Ganon? Ganon ba kaya nyo gawin? Pagalingan na lang tayo, kamo. Diba? Demolition job lang to Demolition job 2.0. Yan ang sagot ng isang Attorney Guanzon. Kita nyo, pati si Attorney Guanzon, alam na lahat kasi pasok natin. Attorney, pasok mo. Obviously, this is already a demolition job 2.0. Diba? Take 2, kumbaga. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. Alata namang political war ito, kung gusto nyo, di maghintay na lang kayo ng 2028. Yun, di ba? Kasi tingnan nyo, bakit sa budget ng Vice President, pinasa agad nila? Wala pang isang oras, pinasa na nila. Kung nagdududa pala kayo sa confidential funds niya at kung ano-ano dyan, hindi dapat siniro nyo na lang budget niya. Si former Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon, talakayan natin ang iba't ibang mga issue at ang kanyang mga pananaw hinggil sa mga hakbang ng administrasyon kontra korupsyon at ang mga issue sa flood control at kay Vice President Sara Duterte. Attorney, maayong aga, si MJ, si Franco, dito po sa Pulso ng Bayan. Merry Christmas, ma'am. Maayong aga. Salamat, Gid. Maraming salamat sa SMNI. Opo. Ma'am, Pasko na po, attorney. Pero, iba yatang gusto nilang ipakulong si Vice President Sara at hindi yung mga totoong nasa likod ng flood control anomaly. Diba? Booking Yan na nga ang problema sa administration na ito. Na laging pinagtatakpan yung mga kanilang gang. At nakikita na naman nila na to divert the attention of the public sa mga kakorupsyon nila, impeachment complaint na naman sa Vice President. Kaya, I'm sure, ngayon yung mga kasalanan nila nung nakaraan na natalo sila sa Supreme Court, I'm sure, syempre, i-correct na nila ngayon. Mag-due process na sila. Kaya, tingnan lang natin kung anong ebidensya naman po ang kanilang ilalatag dyan at kung ano na ang may pagbabago ba talaga sa pag-iisip at pamulitika dyan sa House of Representatives, makikita natin dito sa impeachment. At remember that we are 3 years away from a national election. And sa panggigipit nila kay Vice President Sara, lalo naman itong with her back against the wall, she has to run. Kasi she is feeling already persecuted. So, let's see kung anong ebidensya nila. Pero mga kababayan, dinidistract tayo ng BBM administration. Dahil grabe na mga protesta natin, lahat na ng relihiyon ay sumasama sa protesta. Kaya dinidistract nila tayo. And they're diverting the people's attention to their enemy. Kaya huwag po din ninyong tigilan ang protesta laban sa massive corruption at poverty. Opo, good morning pala sa ating mga global viewers at nagpapatanong attorney itong mga kababayan natin sa Paris at sinasabi nila na para po ba daw sa inyo itong ginagawa kay VP Sara ay panic attack mula mismo sa presidente ng Pilipinas. Yan. Well, obviously this is already a demolition job
2.0. Oh. Take 2, kumbaga. Kasi hindi sila Wagi. nung unang try nila. Tama. Kasi nga, pinakamalakas na kalaban ng BBM administration at ng mga grupo ng akbayan na ang sabi nila ay mag-merge daw ang mga Dilawan at Tinklawan na si Risa Ontiveros ang kandidato. So all their members in Congress will also collaborate with the BBM congressmen. Dati naman ganon din naman nangyari nung first na try. So it's because Sara Duterte is really the woman to beat. Lalo na ngayon na tanggal na si Martin Romualdez, he has no, he has no chance of winning. Dati kasi, nangurakot sila ng todo dun sa 2025 budget. Yeah. Lahat ng mga congressman na yan, pinanding niya. Kasi trial yun eh. Na kung mag-succeed sila, 2028, siya na talaga ang presidente kahit 13% lang siya sa survey. Hindi niya inasahan na lalabas yung mga corruption, lalo na yung ghost flood control projects, at hindi niya inaasahan na ang United States State Department, meaning yung DFA nila, ay nag-issue ng comment sa kay Bongbong Marcos na talamak na massive corruption na. Hindi lamang sa DPWH, kundi sa Bureau of Customs. Booking 2.0 demolition job. Yan talaga ang nakikita ng mga galing na analista at abogado. Ngayon, ito tanong, aabante kaya ito? Kita nyo anong pinapagana nila. Yung dating kwento na nag-file ng impeachment case, ayun na naman sila. Dumoble pa sila. Naghanap pa sila ng mga kakampi nila. Pero kala nyo kakatigan ito ng Supreme Court? Hindi. Tapos na ang kwento. Alam na rin ng Supreme Court na isang political attack ito. O isang political strategy para hindi ma-qualified o makasuhan man o ma-impeach man si BP Sara ay hindi na makatakbo o mawala na sa pwesto at makaabante na sila. Isa lang naman ang utak nito eh. Yung sinabi ni Atty. Guanzon na gustong maging presidente sa susunod. Kasi pwede siya tumakbo. Na suportado siya ng mga magnanakaw na congressman eh. Yung amo nila si Balulong. Yan ang nagpopondo dyan. Magaling ang strategy niyan pero booking. Ang hirap lang sa atin, kahit booking na sila, ayaw pa rin pakasuhan ng pinsan. Diba? Tinatago pa rin kasi magkakasabot sila eh. Magkakasabot sila. Yan ang katotohanan dyan. Kaya, kung kayo ay pipili, isolid nyo na. Huwag na kayo magtatapyas. Kung halimbawa, si BP Sara, 2028 tatakbo, lahat ng mga kasama niya iboto nyo. Huwag kayo magtatapyas. Kasi pag tinapyasan nyo, ganito na naman mangyayari. Kita nyo. Meron kayong binawas, ayan ang nagkawatak-watak. Diba? Eto, hindi pa makamove on. Kay Saldico. Ngayon, pati yung bahay, hinalughog. Bakit? Ano hinahanap nyo? Ano daw hinahanap nila sa bahay ni Saldico? Bakit pinahalughog? Hindi natin alam. Alamin natin ngayon dito sa balita. Kasi gigil sila kay Saldico dahil lumutang ang pangalan nila sa mga pandudorobo. Ngayon, hanapin nyo si Saldico kung nasaan. Hinalughog ng National Bureau of Investigation ang condo unit ni dating Congressman Saldico sa Taguig. Bakit? Armado ng search warrant ang mga operatiba mula sa Taguig Court. Sa bisa nito, may kapangyarihan ng grupo na pwersahang buksan ng mga vaults sa lugar at kumpiskahin ang anumang pera o dokumento. Giit pa ng NBI, kailangan nilang makita ang laman ng mga vault na posibleng magamit bilang ebidensya sa kaso. Sa ngayon, hindi pa masabi kung anong mga ebidensya ang nakuha sa loob ng kondo. Ayan ang mahirap. Baka magtanim dyan magtanim ay di biro. Alam nyo naman sila, pag galit sila, gagawa sila ng eksena, gagawa sila ng hindi maganda. 'Di ba? Ano ang lagi nilang iniisip? Pabagsakin ng Duterte. Yung kumakampi ngayon kay BP Sara itong si Saldico kasi
Di ba nasira ang pangalan ng Saldico dahil sa kanila rin eh. Eh ngayon, umalingasaw. Nagtulong-tulong ngayon sila. Cancel lang ang passport ni Saldico. At ngayon, meron pa silang pakawala ngayon. Ano yan, Kuya Goods? Ito, pati si Kong Pulong ngayon na binibira na rin. Talagang planado talaga nila yan. Request po ng tawag for clearance Kong Pulong Duterte sa kita mo yung mukha, Bawas muna ng pisngi. Kahit anong angulo, wala. Pangit pa rin talaga eh. From December to February, ano po masasabi? Una, malayo naman siyang mag-request una, clearance sa House of Representatives. Pero very important po na he should be able to make himself available. Ay, parang nagkaroon na po ng proceedings on, syempre, Davao City infrastructure projects. The same is true naman po for all district and party list congressmen, no? Na pwede hong ma-involve sa mga anomalous, substandard ghost projects. No? So, hopefully, within the 2 months po na wala siya, pagka nagpatawag, for example, yung pong Office of the Ombudsman ng further proceedings on Davao City projects, magpakita ho si Congressman Duterte. Ayun na, patay na. Ito na sinasabi natin. Nakuha na, mga kasama. Kaya pala si Diskaya, yung kaso ay itatransfer sa Davao. Ito na pala ang target nila. Si Kong Pulong. Huli, no? Galing talaga nila gumawa ng kwento, no? Ikukonekta si Congressman Pulong sa Davao na anomalya daw kuno o di umano na nasasabwat itong si Diskaya. Yun ang papel eh. Bakit hindi nyo silipin yung Maynila, Laguna, Bulacan? Yun muna unahin nyo. Kita nyo, target nila si Kong Pulong. Magaling talaga kayo. Duterte talaga target nyo. Halata kayo. Kung kayo gumawa ng kwento, halatang halata. Diyos mio, Marimar. Eto, meron dito. Baka kiniklaim mo rin na sa Juanico Bridge. Baka sa kanya na naman proyekto. Pero dito muna tayo. Kita nyo. Balikan natin yon. Itong mama na ito na talaga namang hindi mo mapagkakatiwalaan. Bakit? Kita nyo naman ang istoryahe. Pag dumating daw yung time na ipatawag ng ombudsman sa hearing sa Davao, kailangan daw umatin. Nakuha nyo, nagets nyo? Isa lang ang target nila, BP Sara, Kong Pulong, mga Duterte. Bakit? Takot na takot sila kay BP Sara. Takot na takot sila sa mga Duterte. Mindanao, Davao, Visayas, huwag kayong boboto ng mga Dorobo. Tandaan nyo yan. Duterte, 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 Duterte lang. At mga kasama ni Duterte, ang iboto nyo. Ito isang isang talagang panggigipit na nila eh. Demolition 2.0. Yan ang ginagawa nila sa mga Duterte ngayon. Wala namang ibang, hindi na nila may tatanggi. Di ba? Kinonekta na naman nila ngayon si Diskaya doon sa Davao na anomalya daw. Kuno. Agoy. Diyos mio. Supreme Court, dito tayo kay Tatay Digong. Supreme Court nag-utos ng memoranda. The Hague transfer ni PRRD. Alamin natin to kung ano to. Kung ano yung pag-uusap dito. Pinagsusumite naman ng Korte Suprema ng kani-kanilang memoranda ang mga pinuno ng mga ahensya ng gobyerno at maging ang pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng consolidated petition kaugnay sa pag-aresto at paglilipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Sa notice na inilabas ni Clerk of Court Marife Lumibao Cuevas noong November 11, binigyan ng SC ang mga partido ng 30 araw para magsumite ng kanilang mga memoranda. Ipinakukonsidera sa isusumiteng dokumento ang mga sumusunod: kung ang kasalukuyang kontrobersiya ay maituturing na moot, kung dapat bang mag-restraint o magpigil ang korte sa harap ng ongoing proceedings sa International Criminal Court, at kung nararapat na ipalabas ang writ of habeas corpus. Ilan pa sa isyong nais ng korte na sagutin ng respondents ay kung may karapatan at exclusive jurisdiction ng ICC sa kaso ni FPRRD sa kabila ng pag-urong o withdrawal ng Pilipinas sa Rome Statute
statute at kung ang pag-aresto kay Duterte ay alinsunod sa international at domestic law. Inatasan din ng hukuman ng mga partido na iparating sa korte kung anuman ang mga development na mahalaga sa kaso. Usapin na naman ito. Alam nyo, sa lahat na nangyayari, isipin nyo na lang, sobrang panggigipit na ginawa nila kay Tatay Digong. Tapos plus pa ito, gagawin niya naman nila kay BP Sara. Doon pa lang alam nyo na na sobra ang takot nila sa mga Duterte. Hayaan nyo muna sila sa kagustuhan nila. Pero, abangan nyo, pag bumuka na ang pakpak ng Davao, sigurado. Pati mga, merong iiyak dito Lalabas kung sino nag-utos Ngayon, nagyayabang-yabangan sila kasi nga nakaupo pa yung amo nila. Pero pag dumating ang takdang panahon at sa tulong ng universe, universe na ho ang tutulong kay BP Sara, sigurado maraming magsisiiyakan. Mapunta tayo, nag-live ang mama. Bakit? Meron silang patungkol, binibida nila yung San Juanico Bridge na proyekto mo ba yan? Di ba ngayon yung pinag-aawayan yung mga Maldes dahil malaki daw ang nananakaw na pondo? Yung magkapatid na pinsan mo din. Di ba? Ano naman yung kwento yung kotsero? Bring down transport costs which will also bring down the price of goods. So it's ganun kahalaga itong trabahong ginawa dito. Makita ninyo yung mga section na na talagang malaki ang sira, nilagyan na muna ng reinforcement. Yung malalaki na bakal, yan ang reinforcement para habang inaayos yung sa ilalim. Ayusin mo naman pagpapaliwanag mo. Grabe naman, Hindi na maniniwala ang tao sa iyo Ayusin mo na maayos yung walang puro Grabe. Para saan pa naging pangulo ka? Lagi na lang ganyan. Diba? Puro na lang ganyan. Kwentong kutsero. Meron naman title dito. BP Sara sa sampa ng plunder, makukulong ba next year? Kita nyo, sino naman nagpasikat niyan? Yung under, siyempre. Hirap, Talagang Duterte talaga ang target. Pag Duterte ang target, wala silang iisipin, kundi birahin. Buti lang, andito tayo mga vlogger, na suportado ang Duterte. Suportado natin Kaya alam nyo bakit ko hinangaan ng mga Duterte? Dahil sa ginawa ni Tatay Digong noon. Yung mga pinagbabawal na candy ay nawala. Yun. At naging maayos ang takbo ng korupsyon. Walang korupsyon noon. Ngayon, nung pinalitan ni Tatay Digong, sandamakmak ang korupsyon. Grabe, BP Sara, other facing plunder. Kita mo, plunder, samantalang sila. Hindi makasuhan ng plunder. Kita nyo na. Demolition job 2.0. Hindi nila makasuhan ng kamag-anak nila na nagnanakaw at hindi may pakulong. Si BP Sara na wala namang kinalaman doon, at wala rin sa video ni Balulong, ni Saldico, yun ang inuuna nila. Sana naman, ma-back to you kayo. Yun ang iniintay namin ma-back to you kayo para tapos na. Di ba? Nako, eto, Bilib Davao. Talagang Davao sila nakatuon. Maraming balita dito patungkol kay Kong Pulong. Ginagawan ka na naman ng issue. Ano to? Umani ng batikos, anti-political dynasty. Naku, takot talaga sila. Anti-political dynasty pa kayo nalalaman. Matagal ng panukala yan. Dahil pag mababakto kayo sa 2028, ay ayaw nyo magantihan kayo. Gagaling nyo rin, Tapos meron pa silang panukala. Ibaba daw ng edad yung pagiging presidente. Talaga? Bakit? Meron kayo isasalang na tanga at bakla? Ganun ba yun? Karamihan kasi sa mga taga-paniwala nito, mga unggoy. Walang mga tako. Bakit? Naniniwala sila sa bangag. Naniniwala sila sa magnanakaw.
Kaya yung mga utak nila, wala na, singaw na. Meron pa silang pasakali, yung bank account daw ni BP Sara ay lalabas na. Matagal nyo na sinabi yan. Di ba? Matagal ng kwento ni, ni Trilling. May kwento na naman kayong ganon. Spiyo Marimar. Unang lumutang. Ganda ng pasakali nila, no? Bibigyan ko lang kayo ng isang pahapyaw. Ang ganda ng pasakali nila. Bakit? Ang ginawa nila, kunwari, gumawa sila ng kwento na yung Madriaga daw, dating bagman ni BP Sara. Ngayon, nagkwento-kwento na sila. Pagkatapos ng issue na yon, sinabakan kagad nila ng susumita ng affidavit sa ombudsman. Kinukonekta nila eh. Saan ba naging, paano ba naging plunder o nangurap si BP Sara? Sige nga. Ano ba yung pinaglalaban nyo na kinurap ni BP Sara? Hindi sila umabante sa 125 million. Wala nangyari. Ngayon, bilyon-bilyon naman daw ang ninakaw ni BP Sara. Malversation kuno. Tapos betrayal of public trust. Gagaling talaga nila. Okay, abante kaya itong mga reklamo nyo? Abante kaya? Ano sa palagay nyo? Makakaisa kaya ito? Ibang klase talaga ang Pilipino. Basta taga-mountain, wala talagang utak yan. Gagawa-gawa at magiging taga-sunod na lang. Breaking! BP Sara and other facing plunder. Ito na. Marami talagang gusto magpakulong kay BP Sara. Takot na takot sila eh. Takot na takot sila kay BP Sara. Kaya gumagawa sila ng napakaraming eksena. Diba? Wala pang hindi pa ma-atake ang 2026. Nasa 2025 pa lang tayo, December. Pero sabi nga sa tarot, mas iinit at iinit at iinit pa ang politika sa 2026. Totoo. Kasi isa lang ang gusto nilang masibak, si BP Sara. Pero yung mga nagnakaw at napag-usapan ng bilyon-bilyon pera sa maleta, hindi man lang nila nakasuhan. Hindi man lang nila isinigaw ang pangalang Bongit na nagnakaw at nag-utos ng insertion. Walang plunder case. Diba? Galing, no? Kung mabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, pakilike and share, ha? Bye-bye!